Hello, maligayang bati po sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay around the world. Kumusta po kayo, mga dearest followers and friends around the world? Hari nawat nasa mabuti kayong kalagayan upang sa ganon ay magampanan ninyo ng mabuti ang inyong tungkulin sa inyong mga employer. At ako naman po ang inyong kapatid, Jose Culo, na laging nagsasabing, kapwa ko, mahal ko. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay muli tayong magsama-sama upang talakayin natin ang isa namang issue na naganap po, nangyari dito sa ating bansa. Tulad po ng lagi kong sinasabi sa inyo, mga kapatid, na hanggat kayo po ay citizenship sa bansang Pilipinas, tayo po ay apektado sa mga isyu na nagaganap po dito sa ating bansa. So, hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang paksa natin ngayon ay tungkol po sa isang aspirante o nag-aasam na magiging alkalde ng Albuera Liti, si Kerwin Espinosa po, mga kapatid, na kung saan siya po ay binaril sa kanang balikat habang siya po ay nangangampanya. Ito po ay nangyari sa isang covered court sa barangay Tignaan noong April 10, April 10, alas 4:30 ng hapon. Pero hanggang sa ngayon, mga kapatid, ay mainit pa yung issue na tinutunton kung ano po talaga yung may kagagawan sa pangyayaring ito. Kung bakit, mga kapatid, yan ang hihintayin natin sapagkat ongoing po yung investigasyon sa bagay na ito sa pamamagitan siyempre ng ating kinaukulan. So, siyempre, hindi natin dapat pangunahan ang investigasyon na isinasagawa ng ating kinaukulan. Ngunit, ganun pa man, mga kapatid, arestado, huli ang persons of interest. Sila po ay mga pulis ng City of Ormoc PNP. 2 opisyal at 5 hindi opisyal o yung tinatawag nating non-officers. Sa Philippine Army ay non-commissioned officer, sabi nila. Kasama ang city director dito, mga kapatid. So, medyo mabigat. Mabigat po ito, mga kapatid. Ang baril na nakuha sa posisyon ng mga pulis, mga kapatid, ay 3 9mm, 2 caliber 45 at 11 Armalite. Ayan po. At pagkatapos ang pamamaril, mga kapatid, kay Kerwin Espinosa, tumakbo sa isang dead-end na lugar o yung tinatawag nilang compound. Itong 7 na persons of interest na lahat pawang pulis ng Ormoc City PNP. At ang tao na may-ari sa compound na tinakbuhan ng 7 persons of interest sa pamamaril kay Kerwin ay kilala ng congressman sa Ormoc City. Ang masaklap dito, mga kapatid, noong nagbigay si Congressman Richard Gomez, sapagkat si Richard Gomez po yung congressman diyan sa Ormoc City. Nung nagbigay siya ng kanyang statement tungkol sa pamamaril kay Kerwin Espinosa, ay kanyang sinabi na ang pangyayari ay scripted. Scripted yung ano, pagka sinabi natin scripted, yung gawa-gawa lamang ba? Yung parang ihinanda mo kung gaano mangyari, mga ganon, mga kapatid. So, dito, medyo hindi, siyempre, hindi nagustuhan ni Kerwin Espinosa ito. Kaya noong tinanong yung mga kapatid natin na media men, mga iba pang nasa broadcast media doon sa Kamaynilaan, kung ano yung
masasabi ni Kerwin Espinosa sa statement ni Congressman Richard Gomez sa bagay na ito, na kanyang sinabi na scripted yung pamamaril sa kanya, ay ganito po mga kapatid yung sagot ni Kerwin Espinosa. Kung scripted, isipin mo, sa dibdib ang tama ko, nakita ng media personnel kung gaano kalaki ang sugat, sabi niya. At natamaan pa ang kapatid ko, at natamaan pa ang isang minor de edad. Iyon ba scripted? Sabi niya. At may nahuling person of interest na mga pulis mismo sa Ormoc City at hindi ordinaryong pulis kasama ang city director. Ayan po yung nabitawan, sagot ni Kerwin Espinosa, yung aspirante ng pagkaalkalde sa Albuera, Leyte. Ganun po mga kapatid. At alam niyo po, ang sinabi pa ni Kerwin Espinosa tungkol sa bagay na ito, kanyang sinabi na mayroon silang eyewitness na nakakita mismo yung dalawang mata niya kung sino yung kumalabit sa gatilyo o yung trigger man. Ayun yung kanyang sinabi. Pero hindi daw nila muna ipapakilala o i-reveal itong eyewitness nila. So dahil dito, sinabi ni Kerwin Espinosa na magaling di umano, magaling yung coach, yung namaril sa kanya. At ito daw yung gusto niyang malaman pagdating ng panahon. Ayun. So medyo matindi ito mga kapatid. At sa mga sumusubaybay sa pangyayaring ito, medyo umiinit ito. Dahil nga sa statement ni Ormoc City Congressman Richard Gomez na yung pangyayaring ito ay scripted. Ayan po mga kapatid. At ang matindi pa ito, yung mga persons of interest ay pawang galing sa Ormoc City, nakatalaga sa lungsod ng Ormoc City. Alam niyo po mga kapatid, ay si yung asawa ni Congressman Richard Gomez pala, yung mayor diyan. So, ang congressman naman ay si Richard Gomez. So, ayan po, medyo painit na painit itong isyong ito. So, ito po yung magandang antabayanan natin sapagkat ayon kay Kerwin, hindi niya pababayaan ang pangyayaring ito. Kailangan matunton kung sino yung talagang may yung parang bang mastermind, ayan, sa pangyayaring ito. At inaasahan natin na pagdating ng panahon ay matuklasan yung malaman ng taong bayan kung sino nga yung may kagagawan sa pangyayaring ito. Opo. So, sa mga kapatid natin na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, abay mag-subscribe na kayo para ma-update kayo anytime na mayroon tayong issue na talakayin na nangyayari. Not only this issue, pero lahat ng mga issue na sa palagay natin ay may dapat malaman ng taong bayan ay tatalakayan natin sa ating channel. Mula dito sa, siyempre, dito sa ating Facebook account at sa ating YouTube channel. O, ganun po mga kapatid. So, hanggang dito muna tayo at antabayanan ninyo muli ang ating update sa mga issue na nagaganap po dito sa ating bansa. So, with that, ako naman ang inyong kapatid, Jose Culo, na laging nagsasabing, kapwa ko, mahal ko. Magandang araw po sa inyong lahat.